Black Flash. Ang isa sa pinakamalakas na uri ng atake sa Jujutsu Kaisen series. If not, ito ang masabing the strongest type of attack na kayang i-unleash o i-deliver ng isang sorcerer, curse user o kahit curse spirits. Una itong inintroduce ni Gege Akutami, ang author ng manga, sa chapter 48 o di kaya sa episode 19 ng anime. At ang huling pagkakataon na nakita natin ginamit ang Black Flash ay during pa sa labanan ni Yuji at Mahito na nasa chapter 132. And after 100 chapters ay ngayon ay nagbalik na naman ang Black Flash, and this time ay si Gojo ang nag-unleash nito, kung kaya't umani ito ng sobrang pagka-hype mula sa mga fans dahil nahimatay lang naman si Sukuna matapos matamaan ng Black Flash. Kaya siguro na may mapapatanong ka kung ano nga ba talaga ang Black Flash, ano ang espesyal sa attacking to at gaano ba talaga ito kahirap i-pull off, na pati nga si Gojo ay di niya ito kayang gamitin at his own will. Kaya sa videong to ay sasagutin natin ang lahat ng katanungan yan tungkol sa Black Flash, at syempre aalamin din natin kung sino nga ba ang mga individual na nakapag-unleash na o naka-experience na ng Black Flash. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. First off ay papaliwanag muna natin kung ano at kung sa paanong paraan ba na-activate ang Black Flash upang malaman niyo kung gaano ito kahirap gawin. Ang Black Flash, mga kaibigan, ay isang pangyayari kung saan ay pinapalakas nito ang physical strike force ng user. Mapasuntok man, sipa o kahit anong physical na strike o atake. At nangyayari lang ang Black Flash kung makakapag-apply kaagad ang user ng curse energy sa kanyang atake within 0.00001 second bago pa magkaroon ng physical contact ang kanyang atake sa kalaban nito. Kung kaya't napakabihira lang talaga nitong nangyayari sa labanan. In fact, dahil sa sobrang hirap nitong gawin, ay ni isa kahit ang pinakamalakas na sorcerer ay walang kakayahang i-activate ito sa kung kailan niya gusto. Kasi kung iisipin mo pa lang, ay kinakailangan talaga ng isang sorcerer ang extreme timing and focus upang matrigger ang pag-activate ng Black Flash, isang timing pa na almost impossible talaga na i-pull off. Kasi biruin mo ay dapat bago pa magkaroon ng contact ang iyong physical attack sa iyong target ay kailangan makakapag-apply ka kagad ng curse energy within sa 1 millionth of a second na yan upang i-timing ang pag-apply ng curse energy sa pagtama ng iyong atake, na isang bagay na it is either na pull off by luck o potential ng user o DK skill. Which is why nung una nakapag-unleash si Yuji ng Black Flash ay may kitang tumulo talaga ang laway ng ating bida dahil sa kanyang sobrang pagfo-focus. At dito din natin nalaman na may potential talaga si Yuji na isang fast learner. Ngayon na nalaman natin kung paano ito natitrigger, mga kaibigan, o na-activate ang isang Black Flash, ngayon ay sabihin na natin na may nagtagumpay na isang individual sa pag-a-apply ng curse energy within sa 1 millionth of a second bago magkaroon ng contact ang kanyang atake sa kalaban. Ano ang susunod na mangyayari dito? Well, ang susunod na mangyayari dyan ay dito na magsisimulang madi-distort ang space tulad sa makikita natin dito, at matapos ang distortion na yan, mga kaibigan, ay magiging kulay itim na ang curse energy upon the impact, and bam, isang successful na Black Flash. Ganyan ang activation ng Black Flash, mga kaibigan. Ngayon siguro naman ay alam nyo na o may idea na kayo kung gaano talaga ito kahirap gawin. Kaya ang susunod natin pag-uusapan ay ano nga ba ang mga benefits sa pag-activate ng isang Black Flash. Well, una ay once na magtatagumpay ang user na mag-unleash ng Black Flash, ma-amplify nito ang damage ng kanya normal strike o hit na magiging normal hit to the power of 2.5. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng example upang mas maiintindihan nyo kung gaano talaga kalakas ang inaakyat ng atake kung makakapag-unleash ang isang individual ng isang Black Flash. So for example, kung sa mundo ng JJK ay sabihin na natin nasusukot ang lakas ng suntok ng isang average na tao sa 1 to 10 damage. At pagpalagay na natin, mga kaibigan, na ang normal punch ng isang individual na mag-a-attempt ng Black Flash ay nasa 10 damage, ay kung magtatagumpay siya sa pag-activate ng Black Flash ay ang kanya normal punch na sanay 10 damage lang ay magiging 10 damage to the power of 2.5, which is equals to 316 damage. Grabe ang inakyat, mga kaibigan. Akalain mo from a single 10 damage ay ngayon ay naging 316 ang damage ng kanyang suntok o ng kanyang physical strike dahil sa Black Flash na yan. Ganyan kalakas at ka-destructive ang isang Black Flash. At yan lang ang una sa mga benefits, mga kaibigan, na makukuha ng isang individual kung makakapag-unleash siya ng isang Black Flash. Kaya ngayon ay maaaring nare-realize nyo na sa kung bakit sinadya ng author na walang sorcerer ang kayang kumontrol sa Black Flash, dahil kung meron man ay masasabi kong siya na talaga ang pinakadelikadong karakter na pwede makaharap ng ni sino man sa series. Na matapos ang benefit number 1 na yan na naa-amplify ng Black Flash ang normal hit to the power of 2.5
ay ngayon ay dito naman tayo sa benefit number 2. Sinasabing kapag ka nakapag-unleash ang isang individual ng Black Flash ay magkakaroon daw ito ng better understanding sa essence ng curse energy o mas na-enhance pa ang kanyang curse energy manipulation. Ayon pa nga kay Todo na pagdating daw sa pag-iintindi sa essence ng curse energy ay may malaking agwat raw ang mga individual na naka-experience na ng Black Flash kumpara sa hindi pa, na sinasabi pa ngang ang agwat ay parang langit at lupa. Ganyan kalayo mga kaibigan. Now dahil sa mas maiintindihan na ng isang individual na nakapag-unleash ng Black Flash ang essence ng curse energy, ay ngayon ay punta na tayo sa benefit number 3 na nalalagay ang user sa isang zone kapag ka nakapag-unleash siya ng isang Black Flash, na sinasabing sa state na ito ay ang pagmamanipula umano sa curse energy ay nagiging simple na mahalin tulad na lang sa parang paghinga na lamang na hindi mo napapansin. Isang pakiramdam din daw na parang ang lahat daw ng bagay ay nagre-revolve lamang sa'yo, na nag-generate ng feeling of omnipotence, a feeling of having an unlimited power, na dahil sa na-enter sa zone ng isang individual after maka-experience ng Black Flash ay this leads sa benefit number 4. Dahil habang nasa zone itong individual na yan mga kaibigan ay sinasabing marirelease din ito ang 120% ng kanyang lakas. At ganyan na nangyari kina Yuji noon mga kaibigan sa Shibuya. So yan ang benefits mga kaibigan kapag ka makakapag-unleash ng isang Black Flash ang isang sorcerer, na mapupunta siya sa isang zone na hindi lang ang kanyang atake ang nare-raise kundi ang lahat ng kanyang stats ay nare-raise talaga dahil sa Black Flash. Kaya parang nagiging lottery na lang ang pag-unleash ng isang Black Flash para sa mga fighter. Ngayon ay marahil ay naintindihan nyo na sa kung bakit napaka-rare talaga ng isang Black Flash at kung gaano ito kalakas. Kaya ngayon ay ang susunod na natin pag-uusapan ay ang 7 pa lamang na individual na naka-experience na ng Black Flash. At sa 7 individual na mga kaibigan ay may isang curse spirit dahil sinasabing wala rong pinipili ang Black Flash sa kung sino ang binibiyayaan nito. Kaya number 1 sa ating listahan ay ang special grade curse spirit na si Mahito. Si Mahito ay isang exceptional talaga na curse spirit na isa sa may napakabilis na growth rate pagdating sa pakikipaglaban. Kaya di mapagkakaila na after sa domain expansion na na-develop niya nung nasa bingit siya ng kamatayan ay di rin gaano ka-imposible na ang curse spirit na ito ay makakapag-unleash ng Black Flash dahil during sa Shibuya incident ay nakapag-unleash si Mahito ng isang Black Flash at una niya itong ginamit kay Yuji Itadori at sumunod naman ay kay Aoi Todo, na buti na lang ay napafocus ni Todo ang kanyang curse energy sa parte kung saan siya tinamaan ng Black Flash kaya di siya na one hit dito ni Mahito. Now dito naman sa number 2 sa ating listahan, ang individual na yan ay si Kento Nanami, na ang former record holder sa 4 na sunod-sunod na Black Flash na na-unleash. At nangyari iyan nung pinagpapatay niya ang mga curse spirit na pinakawalan ni Geto during sa Parade of 100 Demons, na ayon pa kay Nanami ay maswerte lang daw siya nung nangyari ang sunod-sunod na Black Flash na yan. Pangatlo naman sa ating listahan ay si Yuta Okutsu. Nangyari naman ang Black Flash ni Yuta Okutsu during sa labanan niya kay Suguru Geto. Matapos sumugod si Yuta na nakafocus talaga kung saan ay nung nawasak ang kanyang katana dahil sa sobrang pag-imbue niya ng kanyang curse energy ay dito siya nag-resort sa isang suntok na may kasamang Black Flash, which is not a surprise naman sa binansagang The Sorcerer na second only to Satoru Gojo. Pang-apat naman ay si Kugisaki Nobara. Si Kugisaki Nobara ay nag-iisang babae sa list natin dito na nakapag-unleash na rin ng Black Flash. At nangyari yan during sa kanilang tandem ni Yuji nung kaharap nila ang magkapatid na death paintings na sina Eso at Kichizu. Sa gabing ito ay gumawa si Nobara ng isang reckless yet effective na atake at yan ay pag-inflict sa kanyang sarili upang masaktan din ito ang kanyang kalaban na may connection sa kanyang katawan dulot ng curse technique nito. During sa moment na yan ay para bang high itong si Nobara mga kaibigan na eventually dito siya nakapag-unleash ng Black Flash along with Yuji Itadori. Kaya masabi talagang isa si Nobara sa may mataas na potensyal among the Jujutsu High Sorcerers. Panlima naman ay si Aoi Todo, ang best of friendo at brother/mentor ni Yuji Itadori na siyang nagturo kay Yuji sa pagkontrol ng curse energy. At ang pag-unleash ni Todo ng Black Flash ay nangyari naman during sa Shibuya incident nung tinulungan niya si Yuji na harapin itong si Mahito. At isang sipa pa ng Black Flash ang na-unleash dito ni Todo. At hindi rin naman surprising para kay Todo na makapag-unleash ng Black Flash since na ayon sa kanya ay may 530,000 IQ raw siya. Nagawa niya rin ang Black Flash mga kaibigan during sa Shibuya dahil ayaw daw niyang mahuli sa growth ng kanyang kapatid na si Yuji. Pang-anim naman sa ating list ay ang individual na posibleng ang may pinakamalakas na Black Flash sa series. At yan ang Black Flash ni Gojo Satoru. Si Gojo Satoru mga kaibigan ay kamakailan lang na nakita nating nag-unleash ng Black Flash kay Sukuna na nagpawalan ng malay kang King of Curses. At di lang itong isang beses na nakapag-unleash si Gojo ng Black Flash dahil kahit noon pa sa first season pa lamang ay nabanggit na doon
nakasama si Gojo sa nakapag-unleash na ng Black Flash along with Kento Nanami. Kaya lang ay dito ipinakita kahit sa manga o di kaya sa anime. Ang Black Flash ni Gojo mga kaibigan ay masasabing pinakamalakas din dahil sa kanyang suntok na na-amplify ang damage dulot ng kanyang blue. So in combine sa blue with Black Flash, masasabi talagang napakalakas talaga ng kanyang Black Flash. No wonder ay nahimatay talaga si Zuko na dyan. At panghuli sa ating listahan na naka-experience na ng Black Flash ay ang tinatawag na The Man Chosen by Sparks of Black. At ang sorcerer na yan ay si Yuji Itadori. Unang na-unleash ni Yuji Itadori ang kanyang Black Flash against sa curse spirit na si Hanami. At take note mga kaibigan, nangyari yan matapos ang pagturo ni Todo sa kanya sa kung paanong paraan ipapa-flow talaga ng maayos ang curse energy. And on that very same day ay kaagad pinakita ni Yuji ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pag-unleash ng Black Flash kahit baguhan pa lamang siya sa pagkokontrol ng curse energy. At di lang yan mga kaibigan, dahil sa magkaparehong araw din ay dito niya nagawa ang 4 consecutive Black Flash na pumantay sa record ni Kento Nanami. Kaya sa iisang araw lang na yan ay in total 5 Black Flash ang kanyang na-unleash. Ang sumunod namang Black Flash na ay nangyari matapos ang paghaharap niya sa Death Paintings kasama si Nobara, na silang dalawa dito ang nakapag-unleash ng Black Flash. At fast forward sa Shibuya ay doon natin nakita kung gaano talaga galing si Yuji, na sinasabing dahil sa sobrang galing daw ni Yuji ay para bang nagagamit niya ang Black Flash at his own will. Dahil 3 beses nakapag-unleash dito si Yuji ng Black Flash at sa pang 3 beses mga kaibigan ay isang maximum energy na Black Flash pa ang kanyang ginawa na tumapos o tumalo kay Mahito. At sa ngayon ay siya pa lang ang nakakagawa nito na inimbued niya ng maximum curse energy ang kanyang kamao to hit a record-breaking Black Flash. Considering the fact na wala pang masyadong experience si Yuji at isa pang first year student sa Jujutsu Tech. Kaya siguro ngayon ay alam niyo na kung gaano kalaki ang potensyal ni Yuji na maging isa sa pinakamalakas sa series na to, ang nag-iisang sorcerer na sinasabing pinili raw ng Sparks of Black. At yan ang lahat ng mga individual na nakapag-unleash na at naka-experience na ng Black Flash. At di natin alam na sa susunod ay baka madadagdagan pa ang listahan natin dito. Maybe with Kinji Hakari in the future o di kay si Kashimo Hajime. So yan ang lahat ng impormasyon tungkol sa Black Flash mga kaibigan, at sana ay naliwanagan din kayo sa kung paano ito gumagana o sa kung paano ito na-activate. Kaya kung gusto nyo naman ang ating video ay can get a like, at kung gusto nyo naman maging updated sa mga ganitong klaseng contents, especially sa Jujutsu Kaisen, ay be sure to follow and subscribe sa ating ibang mga social media platforms. Maraming salamat. Pero bago muna natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo.
Yan, maraming salamat and see you guys again on my next video.